Mapagpalang araw mga kataba. Nakabili ako ng chicken breast, naalala ko. Kasi madalas na kaming nagna-nuggets. Ginawa ko naman siyang mini cordon bleu. Iba lang ang palaman. No, hindi ako naglagay ng ham. Nakagawa na ako ng ilang piraso. Imagine mga kataba, dyan sa binili ko na kalahating chicken breast. Sila na rin yung nag-debone. No? Napakamura lang ng chicken breast. Tapos, ano yun naka-timing lang mga kataba na hindi ganun kataas yung chicken breast doon sa pinagbibilhan namin. So yan, naibalot ko na yung iba. Ilan na yan? 2, 4, 6, 8. Nagtira ko ng isa para magkaroon kayo ng idea kung paano ko ginawa. Meron pa ako natirang isa dito. Naseason ko yan ng salt and pepper kasama ng pampalasa na Ajinomoto. Tapos, naglagay ako ng ibang mga pampalasa tulad ng ating paprika, dried parsley, at saka garlic powder. Yan ang inilagay ko dyan. Tapos, ang pang-coat natin ay itlog at breadcrumbs. Ilagay muna natin sa fridge ng mga ilang minuto para mas kumapit yung ating nabalot na mini cordon bleu. So, ganito lang yan mga kataba. Hindi na ako gumagamit ng kung ano-ano o kung anong plastic ng bibili pa tayo ng plastic. Plastic labo lang to. Itong ginamit ko. Diyan din, plastic labo lang yan. O, malinis ang kamay ni Mama Taba. Tapos, ito, yan. Ganyan lang kasimple. Ako na yung naghati-hati kahit na nakadebone na yan. I-flatten lang natin ng kutsara. Kung meron naman kayong pang-flatten mo, di mas maganda. Kasi, parang kinakalat natin. Parang pinapataba pa natin yung chicken breast. Although, manipis na to, pero paninipisin pa rin natin. Mapapansin nyo kumakalat ng konti. So, ganun lang. Pwede na yan. Tapos, saka natin ilagay yung ating palaman. Cheese at saka bell pepper. Yan, sabi ko naman sa inyo, hindi ako naglagay ng. Tapos, i-roll natin dahan-dahan. O, ganyan lang yung idea ni Mama Taba. Mama Taba, malinis naman tong ating plastic labo. Hindi naman tayo gumagamit ng mga kung ano-ano na syempre, in terms sa pagkain, nag-iingat din tayo. Lagi nating inaano yung assurance na malinis yung pagkain. Naglalaro yung bata sa labas. Yan. Ganun lang niro-roll nyo lang mga kataba. Diba? Yan. Parang pinipigilan mo yung kabila na hindi naman matanggal. So, ganun lang. Diba? Ang ganda kasing taba ng daliri ni Mama Taba. Tapos, i-fridge muna natin ng kaunti, mga 10 minutes. Bago natin i-roll sa breadcrumbs. Yan. Nakagawa tayo ng 9 pieces. Nilagay ko siya sa rep. Pwede yung i-stock sa rep hindi to basta agad masisira mga kataba. Mga 2 days pwede nyong i-stock at pwede nyong i-fry. Ganun lang. Ilagay nyo lang sa fridge. Meron na kayong pang-stock na ulam. Ito naman ang gagawin ko dito. 2 luto na ulam to. Kasi marami na to. Tigitigisan na sila dyan. Na-coat ko na sa breadcrumbs at sa itlog. Pwede na natin yung i-fry. Yun naman pagpa-fry, hindi ko na rin binibig deal. Pinakita ko lang sa inyo yung nagawa natin. At nailagay ko na yan sa rep. Tapos, i-stock natin yung iba. Pwede nating ulamin sa mga susunod na araw. So, ganyan. Napakamurang ingredients lang yan, mga kataba. Sabi ko nga, mini cordon bleu. Pwede na nating i-fry. Sinalang ko na. Yan, low to medium heat lang. Para hindi mabigla. Maluto ng maayos. Ayan, halos na yan, malapit na. Mini cordon bleu.
Ang inilagay ko lang naman dyan ay cheese. Chicken breast na affordable. May natira pa dyan mga kataba. 2 ulaman pa yung ginawa ni Mama Taba. Ganyan tayo nakaka-save. Sabi ko naman sa inyo, diskarte lang sa ating pagluluto. Ang palaman lang naman yan ay cheese at bell pepper. At mga konting pampalasa. Konting coating ng breadcrumbs at egg. Ganun lang, di ba mga kataba? Kaya nga sabi ko, masarap yung ginagawa nating pagkain at nakakatipid tayo. Sinamahan din natin ng prutas na melong dilaw. Yan yung ating magkapares. Simpleng cordon bleu na affordable na masarap. Totoong masarap mga kataba. Gawa na rin kayo. Medyo mabusisi ng konti pero sulit naman. Dahil ilang beses naman natin maluluto. Enjoy, kumain at maging masaya. Salamat sa panunood. At bye! Ingat mga kataba!